Hey guys, what's up? My name is Sean Winnie. Today, tara pag-usapan natin itong bagong post no ni Ma'am Joey. Ayan. Ayon nga dito kay Ma'am Joey, VP-ISD breaks silence on impeachment complaints against her. So talaga namang magugulat ka sa naging reaction ni VP Sara. Okay. So basically, panoorin muna natin. May clear lang naman to guys. It's only 5 minutes and 40 seconds. Actually, marami na itanong sa kanya at nasagot niya rito. But even before we get started, na pag-usapan ito, we want to send our condolences to the Zimmerman family, to the Duterte family. Yung uncle po pala ni VP Sara, kaya po siya nasa Davao dahil namatay po ang kanyang uncle na si Mr. James Zimmerman, pati ng kanyang nanay. So, we are sending our deepest condolences to the family, to the Zimmerman family, at sa mga kaibigan at mahal sa buhay ng uncle ni VP Sara, of course, including silang magkakapatid. Okay, play na natin to guys. And even si Yusek Lopez expressed noon na she's scared for her life. So it will be a relief for the employees of the Office of the Vice President. And well, so far, dahan-dahan naman na bumabalik yung mga tao sa trabaho. Except for Yusek Lopez, kasi meron siyang parang 3 weeks na sinabi ng doktor na kailangan niya, meron ata siyang PTSD, post-traumatic stress na disorder. So, hanggang ngayon, hindi siya. But, tayo, I mean, speaking of that, nasaksihan naman natin, nakita naman natin kung ano yung mga kaganapan na nangyari, lalo-lalo na yung experience. Talaga namang, I find it very impossible na ang isang tao na pinagdaanan, yung nakita natin pinagdaanan ni Atty. Zuleika Lopez, hindi niya pagdaanan talaga yung post-traumatic syndrome. Yun, PTSD. Yan. Alam niyo ba, typically, ang nakakaranas lang yan, very typical to, yung mga sundalo na sinasabak sa mga gera, pero dahil sa trauma na pinagdaanan ni Atty. Zuleika, kahit sino siguro ng tao ma-experience talaga. I mean, kahit sinong tao ma-experience na mag-end up magkaroon ng ganyan klaseng disorder. Makakabalik ng trabaho. But even then, nag-file na siya ng indefinite leave sa Office of the Vice President. But I'm sure it will be a relief to them because every week sila noon nag-express sa akin na bakit ganito yung buhay namin, bakit ganito yung ginagawa sa amin, bakit ganito yung pakiramdam namin para kaming mga fugitives, para kaming mga convicts. So ngayon, meron silang somewhat peace of mind. Ma'am, si Ma'am Gina Acosta, kamusta na po? Makakabalik na po ba siya sa trabaho? Si Ma'am Gina Acosta, nakatira siya sa kanyang kaibigan. Ayaw niyang umuwi sa kanyang inuupahan na condominium unit kasi meron din siya parang takot na baka bigla siyang hablitin o hilain sa gabi, mga ganun na mga fears. But nakita na kami sa office and then sabi niya kung pwede daw na dahan-dahan siyang bumalik kasi gusto niya daw makita ng mga kasamahan niya sa Office of the Vice President na okay lang siya. Okay. Ma'am, may 2 impeachment cases na ipinasa sa Congress, ma'am, against Ito na. you po. What's your comment? Yes. Well, I welcome that finally na-file na yung impeachment case na sinasabi nilang i-file nila since last year pa. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitira doon. Ako lang ang iniimbestigahan nun. Ako lang ang inaatake ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. So, at least kung meron tayong impeachment case, masagot na ang final
kung ano yung mga inaakusa nila sa akin. Ay, alam mo. Yan pagkakasabi ni VP Sara. Feeling ko dyan, I don't know with you guys, no? Pero feeling ko talaga, maraming sasabit dyan. Pag tinanong yung tungkol sa confidential fund, pag tinanong yung tungkol sa mga pera pinapabigay na bribery, bla bla bla. Tandaan nyo guys, partly sumabog na si VP Sara, napaka-imposible na protektahan pa ni VP Sara yung mga taong yan. Hindi na. So, pag natuloy ang impeachment, kaya siguro hindi gusto ni Bangag Jr. ang impeachment complaint dahil sasabit ang kanyang may bahay dito. Naalala niyo ba yung sinabi ni VP Sara tungkol sa mga sobre? Wala pa yung confidential fund niya, inuutusan na siya ni Pocac, no? Na ipamigay itong mga, binigay siya ng listahan, binigay siya ng... Nako po. Mukhang mababaliktad to. Baka ang mangyari, siya yung ini-impeach. Siya yung siya yung tinatry ni impeach. Pero may mga taong sasabi talaga. Kaya matapang to si VP Sara. Marami tong bala. As in. Tingin nyo. Ako tingin ko yun yung mangyayari. Kaya, instead na matawad si VP Sara sa impeachment na yan, excited siya. Kasi maraming sasabog. Marami tayong malalaman. Anong gagawin ng Office of the Ombudsman? Anong gagawin ng Sandigan Bayan? Tandaan niyo guys, hindi pa nabububog ang ano yung in-establish niya, ni Tita Cory? PCGG. Baka yung chapter nung Marcos era ng tatay, wala na sila may isang pangkaso. Baka itong Marcos Jr., marami sila ulit may isang pangkaso. So, good luck. Baka tuktukan. Tuktukan ito ni Bangag Jr., yung mga taga-Congress. Kasi, itong mga kamatayan black, pinagpipilitan nila at nagkakaroon pa nga ng signature campaign. Kasi kailangan lang naman nila 103. Okay? 103. Kasi hindi naman nabuo yung may nawala, may namatay, at kung ano-ano pa. Diba? So, paano na i-touch? Papasok na ba tayo sa exciting part? Si VP Sara ba talaga may impeach dito? O meron mapapailan dito ng graft and corrupt practices? O meron ditong mai-impeach pero hindi si VP Sara? Kaya nag-iingat din si Bangag. Alam niya na pagka nagkaroon ng impeachment complaint, maglalabas si VP Sara ng mga ebidensya niya. Lalo-lalo na yung sinasabing bribery tungkol sa sobre. Anong gagawin ng taong bayan pag pinakita na ni VP Sara yung video ni Lisa Satanas, yung binigay sa kanyang listahan tungkol sa mga pera? Saan kaya dadamputin yung first couple? Diba? So kung akala nila itong si Inday Sara matatakot, no. By the looks of it, excited pa siya. So, kung ipipilit talaga nila ng tuluyan, ako, diba? Even yung mga malalaking Duterte supporter gaya nila Sas, nila Ma'am Joey, nila Tio,
nila KLC. Ikaw niyo yan. Na magkaalaman na tayo. Paglabasan tayo ng ng ebidensya. Diba? Oh. Eh di lalo magkakagulo. Ma'am, yung subpoena ng NBI, pupunta po ba kayo on December 11, ma'am, to attend nung papatawag na sa inyo, ma'am? Pagkakaintindi ko sa explanation ng mga abogado ko sa investigation ng NBI ay pwede namang hindi pumunta. Yun ang explanation nila dahil pwede naman mag-submit na lang daw ng sulat or affidavit, depende sa akin, decision or position paper. So, hindi din ako makapunta kasi unang-una na yan. Tapos pangalawa, meron kaming Thanksgiving na mga activities sa December 11. And pangatlo, after ng Thanksgiving activities namin, ay pauwi din ako dito sa Davao City para maglibing ng uncle. Ma'am, may sinagawang VP Sara Ride ng weekend, ma'am, in Davao and Cebu and other areas, ma'am, sa buong bansa. Ano yung sasabi na sa suporta ng mga tao sa inyo at sa OVP, ma'am? Oo, nagpapasalamat ako sa suporta, sa patuloy. Nagpapasalamat ako sa patuloy na suporta ng ating mga kababayan sa akin, sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and sa opisina ng pangalawang Pangulo ng ating bansa. Malaki yung nagpapalakas ng loob namin at malaki yung tulong ng suporta nila sa nararamdaman namin na pagmamahal mula sa ating mga kababayan. At humingi ako ng pasensya sa stress, lalo na sa mga senior citizens. Marami akong nakakasalamuha or na nakikita sa daan na nagsasabi sa akin na nasistress kami sa ginagawa sa iyo. Humihingi ako ng pasensya sa kanila na hindi ko rin naman gusto na umabot ng ganito. Pero meron talagang panahon sa buhay ng isang politiko na merong mga pinagdadaanan. Kaya humingi ako ng pasensya, lalong-lalo na sa mga senior citizens, stress that I caused them. Ma'am, one last. Nagpahayag yung INC, ma'am, na magsiset sila ng... Imagine niyo guys, no? Ultimo mga senior citizen natin, talaga nag-worry kay VP Sara. Talagang nag-reach out siya, tumingi siya ng pasensya. She's very humble, very down-to-earth na tao. Rally to support yung inisyu na statement ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat na i-pursue ang impeachment against po sa inyo, ma'am. Ang sasabi niyo sa pahayag ng INC, ma'am? Yes, oo. Naiintindihan ko yon na gusto ng INC ng kapayapaan sa ating bansa dahil alam nila kapag merong kapayapaan, susunod din yung kaunlaran ng ating bansa. Kaya naiintindihan ko yung pagsuporta nila sa opisina ng ating Pangulo, sa opisina ng Office of the Vice President kasi yun din naman ang gusto ng lahat ng mga kababayan natin na merong kapayapaan at merong tuloy-tuloy na kaunlaran sa ating bansa. Alam niyo guys, no? Ayun. By the way, guys, sa mga hindi pa nakaka-subscribe kay Ma'am Joey, please feel free to go and visit her page. I-subscribe niyo po siya, okay? Of course, ang aking mahal na kaibigan, si Mantemyong, please go and visit his page. Sila Teacher Mark, of course, yan si Attorney Claire, si Attorney Libayan, sila Kaayo, si Mang Rene, sino pa? Si Apoluna, si Direk Freddy, of course. Huwag niyong nakalimutan na Alam niyo guys, ito ulitin ko. Magkakaiba man ang mga punto namin, magkakaiba man ang point of view namin. At the end of the day, magkakaibigan po kami. Okay? Huwag niyo rin kalimutan, of course, mag-subscribe kay Tita Pretty, kay Tita Alona, kanino pa, kay Reg, no? Kay Reg. Subscribe po kayo sa kanya. Doon po sa mga nagbo-vlog natin sa community, please. Kay Pinoy Pro Media, ayan, pati sa kay Journey. Yan, i-subscribe niyo rin siya. Anyway, alam niyo, ito lang naman yan eh. Either matuloy o hindi ang impeachment, hindi nila tatantanan si VP Sara. Okay? Hindi nila tatantanan si VP Sara. Ang iniingatan nila ngayon
sa totoo lang, ang iniingatan nila is may mga sumabog na hindi na kayang tapalan ng kahit anong controversy. Okay? So far, ang mali nila, ito yung mali nilang diskarte. Sa playbook nila, ito yung mali nila. Yung si VP Sara, yung maging nila, main character nila. Sa lahat ng mga kabalbalan na ginagawa nila. No? Very recent lang guys. Nagkaroon ng pirma ng di ba? Memorandum of Agreement between TINOG, PhilHealth at saka TBP. Ang sabi na nag-release na ng statement ang BBP, ang sabi nila, hindi naman daw sila makikialam. Para mag-mediate lang sila sa... Bakit kayo mag-mediate? Kung nagkakaroon man ng transaction between an LGU at saka DBP in relation sa kanilang mga health program, I'm sure matagal na nangyayari yan. Hindi nila kayo kailangan. So bakit kailangan nyo mag-mediate? Bakit nyo kailangan makialam? May mga netizen nagsasabi guys, no? Baka kaya daw ginagawa ito ng TINOG. Dahil tagilid ang 39 billion na pondo ng AKAP. Sabi ko, I don't know. Diba? I don't know. Sa tingin nyo ba, sa dinami-dami ng nakita natin, magkano ang naging pondo nila sa AKAP last, itong 2020? Naalala nyo? Sige, naalala nyo magkano? Sa tingin nyo, sa dami nung nakikita, sa ilan lang nakita natin mga programa nila, umaabot na yan ng gano'ng kalaki. Diba? Kwentahin na lang natin. Sa isang punta niyan sa mga mall, ilang libo ba nabibigyan niya ng 5,000, 3,000? Patapos na yung taon. May pondo pa ba AKAP nyo? Diba? Kaya, maraming excited, sa totoo lang, maraming excited dito sa impeachment complaint against kay VP Sara. Lalong-lalo na actually siya. Kitang-kita nyo naman, walang bahid ng kahit anong pag-aalinlangan o pag-aalala. Para nga sa kanya, gusto nga niya yan, para masagot na yung dapat masagot. Hindi lang directly masabi ni VP Sara na sumabog na yung dapat sumabog din. No, na magkaalaman, which is good. Diba? Which is really very good. Ngayon, ang tanong dyan, pag naglabasan yan, anong mangyayari? Anong mangyayari kay Bongbong Marcos at kay Lisa? Kasi definitely, pag sumagot si VP Sara dyan sa impeachment complaint na yan, ang unang-unang tatamaan, si Lisa, si F. Lisa, si Bangag Jr., and definitely pasok dyan na madadamay. Si Zaldico, at saka itong sino ba to? Si Tambaloslos. Kaya alam mo, sa bagay, hindi naman pwedeng ibuhos lahat ni VP Sara yan. Kailangan magtabi pa rin siya. Kung naalala niyo pa yung sinabi ni VP Sara, sabi niya, so nakuha niya yung 5 billion na pondo ng DepEd. May mga kongresista tumawag sa kanya at gustong kumurot. Hindi niya binanggit ang pangalan ng mga kongresista niya. So I really hope, no, kung ituloy nga ang impeachment complaint, makalusot sa Kamara, makapasok sa Senado, dapat pati yan matanong sa kanya. Para mapangalanan niya kung sino itong mga kongresista na to na nangingikil kay VP Sara. Imagine niyo, ganun sila kakapal. Antindi. Diba? O, ganito. Kung gusto niyo, trip-trip lang. Sino sa tingin niyo itong mga kongresista na to na nangingikil kay VP Sara? I-comment nyo na yan dyan sa comment section.